Bumalag ang mga biktima ng martial law sa utos ni Pangulong Duterte na ihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pinag-aaralan nilang dumulog sa korte para harangin ito. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Noong Hunyo, nakunan pa ng video ang hindi tapos na puntod na ito sa libingan ng mga bayani. Matatagpuan ito sa lugar para sa mga yumaong Pangulo ng Pilipinas. Dito rin daw ililibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong dekada 90 pa raw ito sinimulang gawin pero nanatiling nakabuyang-yang sa 4 na administrasyong nagdaan. Nitong Sabado, makikita sa larawang ito na binakura na ang puntod dahil nagsimula na ang trabaho para tapusin ito. Ayon sa DND, pamilya Marcos daw ang gumagastos para sa pagsasaayos ng puntod na magiging katabi ng mga puntod ni na dating Pangulong Carlos Garcia, Elpidio Quirino at Diosdado Macapagal. Pinaghahanda na rin ang AFP para sa ceremonial at security requirements ng paglilibing kay Marcos, alinsunod sa verbal order ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa memorandum na ito na pirmado ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, inatasan din ng AFP na makipag-ugnayan sa pamilya Marcos kaugnay sa libing at pagbibiyahe ng labi mula Ilocos Norte papuntang libingan ng mga bayani. It's an order from the Commander-in-Chief, so we will implement it. Tutol naman ang bantayog ng mga Bayani Foundation, grupo ng mga biktima ng karahasan noong martial law sa pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Kapag ililibing doon si Marcos, parang masisira ang ating ang mukha ng Pilipino para ang mukha ng Pilipinong bayani. Dismayado rin si Eta Rosales na noong panahong Marcos ay na-torture at namolestya nang maaresto dahil sa paglaban sa administrasyon. Ayon kay Rosales, paano raw ang mahigit 75,000 na pinatay at na-torture ng rehimeng Marcos? Pag pinasok mo siya riyan, babaliktarin mo ang kasaysayan ng karahasan sa panahon ng batas militar. Ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, matapos ang pag-aaral sa mga dokumento, naglabas ng report kung bakit hindi dapat malibing sa libingan ng mga bayani si Marcos. Doon po namin nakita na yung mga sinasabi niyang medalya na kanya daw natanggap, katulad ng Distinguished Service Cross, Order of the Purple Heart, Silver Star, ay hindi pala niya natanggap. Tapos mismo yung guerrilla unit na kanyang sinabi niyang itinatag, yung ang mga maharlika, ay hindi pala kinilala ng US government at the time. Nauna nang sinabi ni Duterte na payag siyang ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani dahil dati itong sundalo. Pero kahapon sinabi nitong kwalipikado si Marcos dahil bukod sa dating sundalo, dati rin siyang Pangulo. Ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong mag-demonstrate kayo, go ahead. I will not. You can use the streets 1 month. Ang isang sundalo, ang isang presidente ng bansa ay maaaring i-imlay doon. That's one. Another thing, huwag nating kalimutan that the president has already decided on that and has in fact promised during the election campaign he will do it. Ayon sa DND, kung ililibing sa Marcos bilang dating Pangulo, magagawaran ito ng full military honors, ang pinakamataas na parangal sa isang yumao. Pinag-aaralan naman ngayon ng ilang grupo ang posibleng pagdulog sa korte para maharang ang paglilibing kay Marcos. Sinubukan naming kunan ng pahayag sa Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, pero tumanggi ito. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.